Sabi nila, dati itong sikat na roadside attraction sa Amerika, pero ngayon, mistulang ghost town na lang. Ngayon, sa nakalipas na 10 taon, naglalakbay ako sa buong mundo. Nagdudokumento ng ilan sa mga pinakakakaiba at hindi pangkaraniwang atraksyon na naitayo. Pero sa lugar na ito, palagi akong nag-aatubili. Kaya sa online, magulo ang mga review. May nagsasabing inabandona at delikado na. Pero may iba namang sinasabing maunlad pa. At kahit papaano, sa kabila ng lahat ng yon, may 4.1 bituin pa rin itong rating sa Google. Kamakailan lumaganap online ng mga video tungkol sa lugar na ito na nagdulot ng mas maraming nakakagulat na tanong. Matapos ang matagal na pakikinig ng kwento tungkol sa lugar na ito, nagpasya akong pumunta para tuklasin ang totoo at isama kayo sa paglalakbay ko. Ngayon, pupunta kami ng kaibigan ko para imbestigahan kung delikado talaga ang lugar na ito. Kung ano ang pakiramdam mag-overnight dito, kung may kakaibang nangyayari o unti-unti na lang talagang nawawala ang atraksyon. Sige mga pare, malapit na talaga ako sa south of the border. Hindi ko alam kung ano ang dapat asahan. Alam kong malapit na ako dahil sa dami ng mga billboard nito. Habang nagmamaneho ako sa I-95 North, ang dami kong nakikitang mga billboard para dito. Sabi ng mga tao, parang ghost town na raw ito, patay na. Pero ngayon, ang araw na tatapusin ko na ang mga sabi-sabi at iimbestigahan ko ito. South of the border, nandito na tayo. Pare, ang tahimik talaga, hindi ako makapaniwala. Dito tayo magpapalipas ng gabi. Walang mga sasakyan, seryoso. Sobrang kakaiba talaga ang lugar na ito. Kita mo, Pedro. Nandyan si Pedro. Tingnan mo kaibigan natin. May hawak na karatula, pare. Ano bang pinapasok natin ngayon? Oo, may ilang gusali na abandonado. At nagbebenta sila ng baril dito. Amerika talaga. May tao kaya nakatira dito? Hindi ko alam. Sa tingin ko, ayaw kong tumira dito. May tao sa bintana. Oo, medyo nakakatakot yung pare. Nakakatakot talaga pare. Tiningnan niya tayo ng kakaiba bro. Para itong Hills Have Eyes. Ang mga burol ay may mga mata. Bro, parang tinitigan nyo tayo na parang sa Hills Have Eyes. May motel dun na may nakakatakot na babae. Pabalik na kami ngayon sa south of the border. Pero gaya ng nakita mo, may iba pang mga pasilidad sa labas nito. At dito kami mag-stay sa south of the border, Motor Inn. Nag-check-in kami dito mga 3:00 ng hapon. May ilang oras pa kami bago mag-check-in. Pero sa ngayon, siguro dapat muna tayong mag-park at maglibot-libot dito. Kaya medyo excited ako na nandito sa south of the border. Mga kaibigan, kakapark ko lang ng kotse at pumunta agad dito sa tabi ni Pedro. Yan ang pangalan ng estatwa sa likod ko. Ngayon, matagal ko nang alam ang lugar na ito at matagal ko na talagang gustong pumunta dito para makita ito. Kamakailan lang naging medyo sikat ito sa social media pero sa kakaibang paraan. Sinasabi ng mga tao na nakakatakot daw ang lugar na ito. Abandonado na raw, patay na raw ang lugar. Based na nakita ko, mukhang tama sila, lalo na sa sinabing patay na ang lugar. Wala talaga akong nakikitang maraming tao dito sa Abalang Highway. Nandito ang I-95 sa tabi natin, pero wala talagang dumadaan dito. May ilang nakaparadang sasakyan kaya may turismo, pero hindi kasing dami ng inaasahan. Para sa akin, maganda naman ngayon. May bar, restaurant, Mexican na tindahan, may arcade pa yata doon at marami pang iba na kailangan ko pang tuklasin at ipapakita sa inyo. Nagsimula ang lugar na ito ng simple at hindi dating malaki. Heto ang kasaysayan nito. Nagsimula ang south of the border noong 1949 nang magbukas ang negosyanteng si Alex Gaffer ng isang maliit na tindahan ng beer sa tapat ng hangganan ng North at South Carolina. Noong panahong yun, mahigpit ang batas sa alak sa North Carolina. Ginamit ni Schaefer ang lokasyon para makaakit ng biyahero sa US Highway 301, isa sa pinakaabalang ruta sa East Coast. Sa buong 1950 at 1960, mabilis na lumawak ang hintuan at naging isang ganap na roadside attraction, nagdagdag ng mga restauran, tindahan ng regalo at isang motor inn. Ang tanyag na Sombrero Tower na pinakakilalang palatandaan nito. Makukulay na billboard na nakikita ng milya-milya na ginawang isang alamat ang south of the border para sa mga pamilyang naglalakbay papuntang Florida. Pagpasok ng 1917, nagbago ang lahat. Napunta tayo ng Interstate 95 ay nagpalihis ng trapiko mula sa Highway 301 na nagbawas ng mga bisitang nagpapatanyag dito. Habang umuunlad ang paglalakbay, binabago ng mga mega travel center tulad ng Bacchus ang pananaw ng mga biyahero sa hintuan sa kalsada.
Ngayon, tahimik at wala ng laman. Sa halos 67 taon, hindi ko alam kung saan magsisimula. Ang dami talagang gusali dito na pwedeng tingnan. Siguro dapat ko munang tingnan yung mga nasa harapan ko. Ngayon pa lang, nakakakuha na ako ng kakaibang tingin mula sa mga tao. Kaya hindi ko alam kung bakit ayaw nila ng mga taong may dalang camera dito. At kung oo, bakit kaya? Sinasabi nilang tourist spot ito, di ba? Sana okay lang na may camera ako. Tingnan natin ang gusaling ito. Ito ang pinakamalapit sa akin ngayon. Bukas, ito. Sige, pumasok lang ako sa isang tindahan ng mga regalo. Mukhang ganun niya. May bar dito, pwede kang kumuha ng Pedro's ice cream. Siguro kukuha ako mamaya. Gusto ko ng sorbetes, pero malamig na yon. Maganda ang mga pagpipilian mo. Sige, tingnan natin ang gift shop. Gusto ko itong mga estatwa na meron sila dito sa paligid. Meron din dun, ayan o, sobrang Mexican. Parang yung makikita mo tuwing araw ng mga patay nila. Siguro. Ayos. Ngayon, tingnan naman natin ang gift shop. Wow, ang dami nilang paninda. Makakabili ka ng south of the border na medyas dito, pangbata ang section na to. Kung bibili ako, malamang sombrero ang kukunin ko. Maglalakad-lakad ako ng ganito para makakalusot ako. Bilay sa Mexicano, hindi mo alam kung ilang beses na kaming pumunta sa mga Mexican restaurant at bigla na lang nila akong kinakausap sa Spanish. Pero sabihin mo sa akin, ano sa tingin mo? Bagay ba sa akin ang sombrero na to? Dapat ko ba itong bilhin? Sinabi sa akin ng magandang ginang na wag ko raw ipapadala ang sombrero na ito. Kung bibiling ko raw, sabi niya, kailangan niyang magbayad ng mga $200 para sa shipping. Dahil lang sa laki nito. Oo, sabi niya. USPS. Okay, sabi niya, ang United Postal Service daw ang naningil sa kanya ng malaking halaga. Kaya, iwasan mo yon. May tumutugtog na Michael Jackson. Sana hindi ako makopyright. May nakita akong astig na maliit na baril na kahoy. Anong nangyari sa minion na to? Mukhang may tinira ang minion na to. May mga stuffed animals din sila dito. Para kailangan ko itong sukatin, sandali lang. Alam mo, palagi ko nagustuhan ng estilo ng mga poncho. Hindi ko sure kung pang babae lang, pero parang unisex naman. Sige. Ganito ba isuot ang poncho? Sakto ang sukat sa akin. Ayan pare, hindi sapat ang bayan na to para sa ating dalawa. Dapat ito ang suot ko para sa south of the border. Habang maglalakad, nasaan na si Rick? Uy, amigo? Grabe, anong ginawa mo sa sarili mo? Ganito ang epekto ng south of the border. Unti-unti kang nagiging Meksikano. Oh, 10 minuto pa lang tayo rito, Mexicano na si Steve. Malapit na tayo. Parang 50% ang Meksikano na ako ngayon. Sa tingin ko, hindi ko na alam kung ano pa ang kailangan ko. Ano pa ba ang kailangan ko para maging 100%? Tacos. Tacos. Sour cream pa. Kung magutom tayo sa hapunan, maghahanap tayo ng restaurant. Guacamole. Pare, Na may extra sour cream. mag-e-Espanyol na lang ako buong oras pagkatapos. Uy, alam mo, may isang restaurant doon. Alam ko. Kukunin ko ba ang damit? Dapat mo talagang kunin yon. Hindi na... Dapat pareho tayong kumuha ng ganyan at mag-explore gamit yon. Ang daming trabaho. Tingnan mo si Kuya. Ang daming trabaho. Wala pang 10 minuto Mexicano na agad siya. Maayos ang karanasan ko sa gift shop. Karaniwan lang ito, walang kakaiba o nakakatakot. Mabait ang staff at nagbahagi pa ng konting kasaysayan tungkol sa lugar kahit ayaw magpakita o ma-interview sa kamera. Wala ring empleyadong gustong magpakita. Paano naman yung rebulto sa labas? Tulad ni Pedro, paano siya naging parang mascot? Dalawa ang dala niya. Kinuha niya ang 2 Mexican na kabayo, tapos pinapakita nila ang mga kwarto at iba pa, kaya tinawag siyang Pedro. Totoong tao pala siya dito. Oh, mga katutubo mula sa Mexico. Tinawag nilang Pedro ang mga katutubo. At doon na nagsimula ang lahat. Sige, interesante. Ang pinakasikat na sorbetes dito ay chocolate honey at moose tracks. Susubukan ko ito. Tingnan mo yung magandang asul na kulay dyan. Ang tawag dyan ay Cookie Monster.
Pare, parang ang sarap din yan ah. Pwede kaya nahatiin? Pwede ba yun? Oo, pero parang double dip na. Sige, magdo-double dip na lang ako. Mukhang interesting ito. Wala pa ako nakikitang ice cream na parang Cookie Monster. Masarap siya. Mukhang masarap talaga yan. Hula ko, ito ay cookie dough. Sige, nandito ng ice cream ko pare. Hindi pa ako nakakakita ng asul na ice cream dati. Ang tawag dito ay Cookie Monster Ice Cream. Tingnan mo yan asul na kulay ha. Inasahan ko parang lasa ng cookie dough. Siyempre, may cookie dough. Pero ano kaya ang lasa ng asul na ice cream para sa akin? Siguro di blueberry ang lasa nito. Kasi parang hindi bagay ang blueberry sa cookie dough. Ayos. Masarap yan. Talagang masarap. Pakiramdam ko mag-aasol ang bibig ko pagkatapos nito. Ang asul na sorbetes ay kapareho ng lasa lang ng vanilla ice cream. Malamang nilagyan lang nila ng asul na kulay ang vanilla ice cream kasi parang vanilla lang din ang lasa. At maganda rin ang presyo. Kumuha lang ako ng 2 scoop at nagbayad lang ako ng mga $3 at 50 sentimo. Kaya okay na presyo. Paalala, kung nag-enjoy ka sa Page Explore, mag-subscribe at i-on ang notifications. 60% na nanonood ay hindi pa nakasubscribe. 1 segundo lang ito. Ay grabe pare, yung asul na sorbetes na yon, ginawang asul talaga ang buong bibig ko. Pati dila ko asul na. Bro, buong bibig mo asul na. Oo, kailangan ko itong hugasan kahit papaano. Cookie dough na yellow. Pare, Sorbetes kasama si Cookie Monster. Pare, ang Cookie Monster na sorbetes ay sobrang sarap. Hindi ako magsisinungaling. Pero hindi ito ang pinakamasarap na sorbetes na natikman ko. Bibigyan ko ng 6 sa 10 ang sorbets dito sa south of the border. Pero okay pa rin naman. Sasabihin ko lang, sa ngayon, sobrang bait ng mga staff. Binigyan pa nila ako ng libreng sticker, kaya maraming salamat. 10 sentimo lang ito, parang wala lang. Pero siguro natuwa sila na pumunta ako at nag-video. Alam ko rin na alam ng iba sa inyo na mahilig ako sa sticker. Lagi akong kumukolekta ng sticker mula sa iba't ibang bansa at nilalagay sa maleta ko. Gagawin ko rin mamaya, pero kailangan ko munang itago ito ng ligtas. Kaya naglalakad na kami dito ngayon. Mukhang restaurant ito. Ang pangalan ay Sombrero Restaurant. Hindi pa ako ganang kagutom, kaya mag-iikot pa ako. Tingnan pa natin, yung babae sa tindahan, nirekomenda niya silipin ko yung isang gift shop. West Shop yata ang pangalan. Tapos na tayo sa East Shop. Sabi niya sa West Shop naman daw tayo. Mas malaki raw yun. Iikot muna tayo sa paligid ng mga gusali. Heto pa, Myrtle Beach Shop. Mukhang para sa mga matatanda lang talaga ang tindahan na ito. Kumusta ka na? Kumuha ka ng ilang rubber duckies. Oh, hindi mo mapisil at hindi tumunog. Hindi ito totoong rubber ducky. Meron din tayong nakakatawang bagay dito, tulad ng squirt wee boy at mga tuwalya sa beach. Mukhang may Mexican beach theme ang tindahang ito. Madalas kang mamili dito kung tag-init. Totoong pating yan. Taxidermy na pating yan. Totoong pating! Hindi ako makapaniwala. Hindi, sige Rick, hindi ang taxidermy na pating. Hindi yan. Hindi! Akala ko ganun nga. Saan mo nabasa yon? Sandali! Hindi pwede. Siguro, totoo ang ipin, pero hindi ako naniniwala ang totoo ang katawan. Sa tingin ko, ni ipin lang ang totoo. Baka maling anunsyo lang yan. Huwag kang mamupo sa bibig ng pating, Rick. Narinig mo na. Huwag mong gagawin. Hindi ako pwedeng umupo sa bibig ng pating tol. Hindi. Huwag umupo sa bibig ng pating. Bro, isipin mo kung makasalubong mo yung ganitong pating habang lumalangoy. Isang kagat lang, tapos na agad ako. Isang oras na ang lumipas. May ilang turistang dumaan, pero karamihan sa lugar ay bakanteng paradahan pa rin. Nauhaw na ako, kaya naghanap ako ng tindahan. Sa tingin ko, parang convenience store ito. Oh, may gasolinahan ka dyan mismo. Kumusta ka na? Karaniwan lang itong convenience store dito. Bibili ba ako? Siguro kukuha ako ng inumin.
Dapat may iniinom habang naglalakad. Pero gusto ko yata ng ginger ale. Ayos dito, pwede bumili ng paputok. Alam ko, iba-iba depende sa estado. Pero sa Massachusetts, hindi ako makabili. Kaya kung gusto ko mag-uwi ng paputok, malamang bibili ako sa tindahan na ganito. Tignan mo itong mga mini fireworks, parang mas ligtas ito. Binabasa ko yung ibang paputok dito at sinasabi na hindi mo pwedeng itutok sa tao. Pero itong mga ito, pwede mo nang gamitin ng ganon. Kasi hindi naman sila ganoon kapanganib. Oh, kukunin ko ito. Ngayon, meron din tayong campground dito. Kung may RV ka o anumang uri ng motorhome, pwede mo itong rentahan doon para sa magdamag. Mukhang puno talaga yon. Naiintindihan ko kung bakit kasi hindi naman masyadong mahal ang presyo online. Pero nang tiningnan ko ang presyo ng hotel dito magdamag, Nasa 70 hanggang 80 dolyar lang. Mas mura pa ang campground kaysa doon. Kaya pwede ka mag-overnight dito ng medyo mura. Tumingin kami sa ilang gift shop at tindahan. Pero hindi ko pa rin gets kung bakit atraksyon ng lugar na to, bukod sa kakaibang estatwa. wala ako masyadong nakita. Hanggang sa nakita ko yung gusto ko. Ang layo ng lakad namin papunta rito guys. Tingnan niyo kung gaano kalayo. May parang abandonadong amusement park dito pero Mukhang nakakandado kaya hindi tayo makakasilip. wow, gusto ko sanang pumasok doon. Ang astig sana nun pare. Bakit ba kailangan ikandado? Sayang, gusto ko pa namang kunan ng litrato yung carousel. Pinadera na rin nila yon. Sa baba siguro yung bumper rides. Ewan ko kung bakit, parang nagiging maulap. Nakita ko rin yung maliit na playground area. Para siguro ito sa mga naka-check-in sa hotel na yan. Sa kabila ng kalsada naman ako, naka-check-in. Parang mini golf set ito at tingnan mo may pool din doon na may balaking balyena. Sige, tingnan natin. Ayos yan ah. Tingnan mo ang kalmado ng tubig ngayon. Kaya pala walang tao dito, nagka-sense na lahat. Iniwan na ang mga atraksyon, wala nang pumupunta. Pero may nakita akong bagay na dapat tingnan. Tara, silipin natin ang lugar na to. Sa tingin ko, makakakita tayo ng mga reptilya dito sa loob. $12 ang bayad para sa mga matatanda. Hello, kumusta? Gusto kong makita ang mga reptilya. Sige, dito ang pasukan. Kakabili ko lang ng ticket ko sa halagang $12. Wow! Grabe, may buhaya pala dyan. O buhaya ba yan o alligator? Hindi mo talaga masabi ang pagkakaiba. Liliwanagan ko para sa inyo pare, buhay na alligator yan. Ang ganda, tuwang-tuwa ako sa mga hayop. May misteryo sa kanila na parang hindi ka panipaniwala na nilika sila ng Diyos. Nakakalungkot silang makita na nakakulong. Mukhang natutulog ang isa. Ano kaya yan? Parang butike. Siguro oras na nila matulog. Natutulog din to. Grabe. Gusto ko makakita ng isa na gising. Sana dito banda. May pulang tigu at sa tingin ko galing ito sa Argentina o Bolivia o sa Paraguay. Ano to? Moralets crocodile ba to? Galing to sa Mexico, Belize at Hilagang Guatemala. At isa itong endangered species. Nandyan lang siya, natutulog sa lupa. Parang nagising siya. Kumusta pare? Ang wild na makalapit ng ganito. Kumusta ka? Kung marunong lang silang tumalon, sana nakalabas sila. Pero wala silang ganung kakayahan mula sa Diyos. Siguro may dahilan. Wow! Tong isa kakaiba ang muka. Gising na gising pa. At ang tawag dito ay smooth frog skiman. Mula ito sa Hilagang Silangang Timog, Amerika. Uy, binubuka at sinasara niya ang bibig niya. Pare, mukhang hindi maganda ang itsura mo. Nakakatakot ang itsura ng maliit na yan. Yung ibang buwaya, relax lang. Ito, natutulog pa rito. Nakakabilib ba kita ang iba't ibang buwaya dahil iba-iba ang itsura nila. Depende sa pinagmulan. Narito ang Cuban Nile Hybrid at Nile Crocodile magkasamang magpapahinga at magkayakap. Mukhang ahas na ang susunod nating titingnan. Wow! Isang Arizona Mountain King. Tingnan mo kung paano gumapang yan. Parang ganda ng balat niya. Gustong ko yung pattern. Ito ay isang California King na ahas. Mukhang natutulog ito. Bredl's Python. Nagre-relax lang siya dyan. Wow! And blood python. Tingnan mo ang manong na ito.
Grabe, mukhang nagsisimula na siya magpalit ng balat. Iniisip ko, nasaan kaya ang pinakamalaking ahas? Pero ito, butiki ito, Mexican beaded lizard. At alam ko na, kilala ito bilang makamandag. Alam mo, sa tingin ko, karamihan sa mga hayop na ito ay mga nilalang na aktibo sa gabi. Solomon Island boa, hindi ko nga makita dito. Saan kaya ito nagtatago? Baka kinuha na nila, hindi ko talaga makita. Ayun, nandun pala. Grabe, talagang nakakamouflage siya. Ito naman ang ball python. Ang ganda ng puting kulay niyan. Nalabas na ulit tayo ngayon. May mga buwaya at maliliit na baby pa tayo. Ito ang pagong. Parang gusto niya makatakas dito sa kanto. Hindi ka makakatakas pare, kawawa ka nung ginagawa mo dyan. Oh, gising na to. Kumusta ka na? Gusto mo bang bumati sa camera? Kinagat ba niya daliri ko? Kung hawak ko siya dito, halika na. Natutulog ba siya pero nakadilat ang mata? Kunin ang pagong, wow! Pere, tingnan mo ang shell ng pagong. Mukha nang wala itong shell eh. Pare, ano ka ba? Isa ba itong tortoise? Sa tingin ko, natutulog siya. Gising! Oo, natutulog siya. Oh, gising na ito. Kumusta pare? Ang cute ng isang to. Anong tawag dito? Yakare Cayman? Sorry sa ingay ng ventilador mga pare. Sana di masyado naririnig ng camera. Cute siya, para mabait. Oh, kumusta ka? Kumusta ka na? Uy, cute ng isang to ah! Uy, susubukan mo kagatin ng daliri ko? Sige. Ito ang dwarf crocodile. Talagang maliit ito. Nakakainis na parang sagabal ang refleksyon ko kapag ganito ginagawa ko. Makikita mo ito dyan mismo. Oh, nakuha ko na ang king cobra. Burmese python. Ang laki nito. Nakakatakot talaga tong isang to. Grabe naman. Pinakain lang nila ng kuneho, pero mukhang hindi pa niya kinakain. Kainin mo pagkain mo pare. Gusto mo talaga na kainin yun? Hindi ko pa alam kung pwede ko ipakita yan sa camera ngayon. O inilabas pa rin niya ang dila niya. Ito ang birdeng anaconda. Gumagalaw siya dyan. Meron tayong dilaw na anaconda at mukhang sinusubukan ng isang ito na pumasok sa pintuan. Sandali, dalawa pala sila. Kaya malamang ito lang ang tanging atraksyon na dapat puntahan at panuurin. Wala na ang theme park at karamihan ng amusement parks at pasilidad dito. Kung mahilig ka sa reptilya, inirerekomenda ko pa ring bisitahin ang lugar na ito. Astig, at gaya na nakikita mo, marami silang iba't ibang uri ng buwaya. Crocodile, ahas, pagong at tortoise. Oo, maganda maglakad-lakad dito at malapit na ako matapos. Kailangan ko dalang dumaan sa pintong ito. Mukhang itinira nilang pinakamaganda sa huli. Tingnan mo kung gaano ito kalaki. Matatagpuan sa Timog Silangang Asya ang reticulated python na umaabot sa 25 hanggang 30 talampakan ang haba. Ito ay isang napakalaking ahas. Hindi ako makapaniwala na kaya nilang lumaki ng ganito kalaki. Dapat ba akong magsalita? Gumapang papalapit? Halika na, halika dito, lumapit ka sa akin, halika dito. Tinititigan lang niya ako. Hindi ko maisip kung wala itong hawla at malapit lang ako rito. Kaya ayoko makapagpo ng ganito sa kagubatan. Oo, mukhang hindi pa tapos. Kumakain ng daga to. Kailangan ko i-blur yan. Bumalik na tayo sa main entrance kung saan sasalubuhin ka ng gift shop. Sige, sa wakas, matapos ko makita halos lahat ng inaalok ng lugar na to, oras na para mag-check-in sa hotel ko.
Dito kami magpapalipas ng gabi, kaya pumunta kami para makita ito. Ang alam ko lang dati ay yung Motor Inn Hotel dito. Pero meron din pala silang isa pa sa south of the border, yung Motor Hotel. Kaya may inn din sila. At sa tingin ko, mas hotel itong isa. Baka gusto kong rentahan ito ngayong gabi. Mukhang maganda ito. Dito kami magpapalipas ng gabi. Pumasok lang talaga ako para makita yung pool. Hindi ko alam na may pool sila nung nag-book ako online. Ang tapang ng amoy ng chlorine dito, pero okay din naman. Astig ang hotel na ito na may pool na pwedeng languyan. Subukan natin kung malamig. Ay, ang sarap at mainit-init. Mukhang kailangan kong maligo dito ngayon. Ang sarap sa pakiramdam at medyo mukhang lumana yung hotel, pero malinis pa rin naman. Astig yung dome, naalala ko tuloy yung abandonadong COVID hotel na na-explore ko nun. Mukhang 4 na talampakan yon, ito naman ay isang talampakan lang. Wala pa ako nakitang pool na ganito kaliit, pangpaa lang talaga. Aminin ko, may nakikita ako mga bagay na lumulutang sa tubig. Kaya baka hindi ganun kalinis ang tubig, hindi ako sigurado kung maayos ang filter system dito. Sige, hindi muna ako maliligo ngayon. Di ko sure kung malinis ang tubig na to. Siguro kaya matapang amoy na chlorine, baka marami nilagay nila. Pare, mukhang kalawangin na to at parang napabayaan ng tubig ang dumi na tingnan. Hindi ko nga alam kung ano yung lumulutang dyan. Parang may mga bula na pumuputok. Siguro galing yan sa isa sa mga drain. Pero kahit ganon, hindi ko pa rin alam kung mapagkakatiwalaan kong lumangoy sa tubig na to. Walang lifeguard na naka-duty, lumangoy ka sa sarili mong peligro. Pakiramdam ko medyo delikado yon. Paano kung may batang pumasok dito sa kwarto na to? Heto ang maliit na bar area. Parang tinanggal na nila ang maraming gamit dito. Mukhang hindi na talaga nagagamit. Ayos naman ang hotel. Simple lang at sapat para sa isang gabi. Pero pinakamahalaga kung malinis ang mga kwarto. Nagpasya ako mag-check-in ngayon sa hotel ko. 3:00 na ng hapon. Magpapahinga muna ako, tapos mag-iikot ulit ako at ipapakita ko sa inyo ang kabilang bahagi. Grabe, parang wala talagang tumutuloy dito kahit isa. Tingnan niyo mga tol, walang tumutuloy dito sa hotel na to. Pero ayun, ang kwarto ko sa hotel. Ayos pala ang kwarto ng hotel na to. Gustong gusto ko ito. Sana man lang ay may working desk dito, pero ayos lang naman yun. Siguro, pwede na lang akong mag-edit sa kama. Ang presyo ng kwartong ito ay $100 para sa 2 single na kama. Nantanong ako kung may isang single na kama lang, pero wala raw. Sa halagang $100, may kwarto ka na agad na may 2 kama. Pero hindi rin ako sigurado dyan. May pool sa likod ng hotel na ito na mas mukhang malinis kaysa doon sa nasa loob. Mukhang pwede rin akong pumasok mula sa likod. Iniisip ko kung totoo yun. Oh, gumagana nga. Nandito si Rick sa kwartong to. Ayaw namin ng kahit ano. Oh, bro. Pare si Steve Ronin to. Nakita ko siya. Kumusta ka? Kumusta ka? Uy, ganito ba itsura ng kwarto mo? Pare, mas maganda pa nga ang kwarto mo kaysa sa akin. Talaga? Dekada 70 ang theme nito. Tingnan mo yung pagkakagawa ng mga brick. Tingnan mo. Pare, mas maganda ang sahig mo kaysa sa akin. Talaga? Gusto mo ba makita ang kwarto ko? Oh, ipakita mo sa akin ang kwarto mo. Sige tol, may pool tayo dito na mas malinis kaysa dun sa loob. Nakasulat, south of the border. Pare, gusto kong lumangoy. Gusto ko ng presko at welcoming sa bahay ko. Sige. Sige, baka tama ka, baka ilaw lang, kaya iba ang itsura. Amoy fabuloso ang kwarto mo. Sige, amoy fabuloso ba ang kwarto mo? Hindi. Amoy car freshener. Sige, siguro amoy lang talaga ang pinagkaiba. Tingnan mo, itong bagay na to. Ano to? Hindi ko alam. Baka dati itong bintana o baka dati itong salamin. Sige, tuloy ang adventure. Nagpahinga lang ako, sandali. Gusto ko talagang mag-ikot dito kapag dumilim na. Kasi ibang mundo na naman yon. Puno ng mga neon lights at parang nasa video game na Fallout ka. Pero may isang tour, ang Sombrero Tower, nandun lang. At mukhang pwede kang umakyat sa tuktok.
Naisip ko na mas maganda gawin yun sa umaga para makita ko ng maayos ang lugar. Kaya doon tayo pupunta. Pero may malaking kalsada sa tapat. Pero may tulay tayong pwedeng daanan. Lumabas na hindi lang ito karaniwang tulay. Kahit mistulang ghost town, may palatandaan ng mga dumarating na turista. So guys, ang astig nito, may mga kandado ang tulay na to at tinatawag silang love locks. Madalas ko itong makita sa mga lugar na puno ng turista. Kinakabit ito ng mga tao bilang simbolo ng pagmamahalan o alaala. Madalas nilalak ito ng magkasintahan at itinatapon ng susi bilang panghabang buhay na pangako. Kaya't napakasimboliko nito. Oh, ito ang Mexico Shop West. Isa pa itong tindahan ng mga souvenir na inirekomenda sa akin ng mga tao sa kabila. Pero titingnan natin yan mamaya. Gusto ko talagang marating ang tuktok ng Thor bago lumubog ang araw. At may 30 minuto pa ako para gawin ito. Mukha talagang abandonado ang bahaging ito, pero parang may mga hotel din dito. Mukhang ligtas dito at maganda rin. Pinapakita nitong hindi dapat matakot ang mga tao pumunta rito. Napaka-secure ng lugar dahil sa dami ng security na umiikot. Kahit tahimik at parang ghost town, may proteksyon pa rin. Parang dati itong kainan ng manok gaya ng KFC, pero ngayon ay sarado na. Mas malaki pa yata ito kaysa sa una naming pinuntahan. Excited na ako makita ang Pedro's Mexico Shop dito sa West Branch. Mas malaki ito kaysa sa East Branch na pinuntahan namin kanina. Oh, gusto ko talagang bisitahin ito sa gabi. Alam kong sisindihan ng mga karatula at mas magandang itsura, kaya tara na. Tingnan mo yung dambuhalang cactus. Astig kung totoo yun. Hindi ko alam kung may cactus na ganyang kalaki, di ba? Ayun si Pedro, binabantayan tayo. May opisyal tayong tindahan ng paputok. Kailangan nating tingnan yon pagdating natin sa tuktok. Dito rin ang arcade. Medyo siksikan dito. Sana yun, ito ang paborito ko. Sa south of the border, di ko akalaing aayat tayo sa tuktok ng sombrero. Pumasok ako sa loob pero nang magtanong ako tungkol sa tour, sinabi nila na cash lang ang tinatanggap at wala akong dala. Hinanap ko si Rick para makita kung meron siya. Kakakita ko lang sa kanya. Oo, gusto ko sana makita ang paglubog ng araw. Pero ayos lang, tignan mo yung karatula, isa yan sa mga pangunahing makikita mo sa I-95. Maganda ang karanasan ko dito. Sana nag-enjoy din kayo. I-comment sa ibaba ang pinaka nagustuhan nyo. Madilim na rin mamaya, mga 20 minuto na lang, lulubog na ang araw. Ayos lang, kasi sa gabi, ibang itsura dito. Gusto ko ring ipakita yon sa inyo. Kung paano ang itsura kapag bukas na ang mga neon lights at lahat ng ilaw, kaya magiging astig talaga. Pero gustong gusto ko yon. Yung malaking karatula sa likod ko, sa hilaga ng border, sobrang laki talaga. Akala mo ay makakakuha yon ng mas maraming atensyon. Maraming sasakyan ang dumadaan dito, pero parang wala namang interesado. Dahil ba sa mga taga rito, siguro sanay na lang sila. Hindi ako sigurado, pero habang nag-iikot ako rito, napaisip ako kung bakit naging ghost town ang lugar na to. Kahit nilibot ko na, hindi ko pa rin alam kung bakit parang patay ang lugar na to. Oo, $4 ang bayad para makapunta dito. Pwede rin ka bang gumamit ng elevator? Hindi ka pwedeng gumamit ng elevator. Sige. Kaya hindi naman siguro ganun kasama. Pwede tayo magkasama pumunta. Wala akong pera ngayon, pero babayaran kita mamaya. Wala rin akong dalang pera. Ang lagi kong napapansin, ikaw ang laging may dalang pera. Wala ako. Euro lang ang meron ako. Ano? Meron akong 10 euro. Grabe, wala ka ng $4. Sandali, hindi nila tinatanggap ang credit card ko. Hindi nila tinatanggap. Cash lang ang tinatanggap nila. Bakit? Hindi ko alam. Siguro kasi kapag may nangyari, wala silang may iwang bakas. Hindi ako sigurado, pero grabe. Talagang ikaw. Walang pera. Ah, putik! Anong meron sa taas? Makakatingin ka lang sa paligid. Makikikita mo ng maayos ang lugar. Tol, kulang ang pera ko. Sige, wala tayong pera, pero kakausapin ko sila. Baka tanggapin nila ang Venmo. Gusto ko talagang makita ang tanawin mula sa taas at makapasok sa loob ng sombrero na yon. Takot si Rick sa matataas. Ayos lang ako. Sa tingin ko, magiging masaya ito. Habang papasok kami, may nagsabing sarado na. Pero pumunta raw siya kanina. Sabi pa nila, $4 ang bayad paakyat. Kaya hindi ko alam ang totoong nangyayari. Maliban na lang kung kailangan naming umakyat sa hagdan na ayoko talagang gawin. Pero sige, tingnan mo yung arcade. Hindi naman pala ganun kalungkot dito.
May mga naglalaro rito kasama pamilya at mga anak nila. Maganda ang mga arcade games dito, pero hindi ako nakaabot sa taas. Sana may tindahan dito na may cashback. May ATM pero $3 ang charge, kaya parang $7 na ang nagastos ko para lang makapunta rito. Hindi ko alam kung sulit yun sa ganung halaga. Sige na, ang importante nakuha ko ang drone, 'di ba? Nakuha ko na ang drone at mga shots. Makikita nyo ang ganda ng tanawin. Kaya ayos lang din. Nakala ko lang mas magiging masaya. Sige, tuloy lang tayo sa pag-explore. Hindi naman ako ganun kalungkot. Para, akyat tayo at tingnan ang tanawin. Ito yung mga oras na nare-realize mong dapat na may cash ka palagi. Siguradong umakyat din sana ako at nag-enjoy dahil mukhang sulit kahit sa drone pa lang. Pero pag lubog ng araw, nag-iba ang pakiramdam ng lugar. Nagpahinga ako saglit, pero handa na ako maghapunan ngayon. At ang maganda pa dito, binigyan ako ng hotel na tinuluyan ko ng kupon na may 20% diskwento na magagamit ko sa lokal na restaurant malapit lang dito sa kalsada. Kaya tara na doon at subukan natin ang pagkain nila. Iniisip ko kung ano itsura nito sa gabi. Ibig ko sabihin medyo nag-iba nga ang ambience. Sigurado mas tatahimik pa dito. Sige, tingnan natin kung kumusta na si Rick. Nakalock ang pinto. Handa ka na ba? Pasok ka. Pare, ewan ko. Tol? Ano? Medyo natatakot ako sa gabi, bro. Ewan ko. Ang weird lang ng pakiramdam dito tuwing gabi. Dalhin mo ang protection mo. Siguro paranoid lang ako, pero bro, mas tahimik talaga sa labas. Dito ba tayo kakain? Oh, may 20% diskwento tayo, kaya dito tayo kakain. Sana masarap ang pagkain. Alam ko. Iba talaga ang dating ng lugar. Kakaiba talaga sa gabi. Alam mo ba kung nasa ng restaurant? Nasa dulo lang ng kalsada, di ba? Sige, sa Sombrero Restaurant at sa bar ni Palacon. Sige, parang nasa Nevada ako ngayon. Para Las Vegas. Parang dapat nasa California ang lugar na to. Hindi ba parang ganun nga? Oo, dapat talaga ito sa West Coast. Sa tingin ko, tama ka talaga tungkol dyan sa sinabi mo tungkol sa Las Vegas. Parang pakiramdam mo nasa kanluran ka. Alam mo yung ibig ko sabihin. Oo, parang bagay talaga ito sa kanluran. Bakit kailangan maging sobrang lamig ngayong gabi? Heto pa ang isa pang dahilan kung bakit bagay ang lugar na to sa West Coast. Sobrang lamig talaga at malamang kaya rin tahimik at walang tao dito ngayon. Sabi nila mas patok daw dito tuwing tag-init. Ay, kailangan kong pumasok. Kailangan kong makapasok sa restaurant na yon. Ngayon! Sa tingin ko na dyan lang yan sa unahan dito. Gusto ko makita si Pedro sa gabi. Pedro. Pedro, sa gabi. Mukhang ayos naman si Pedro. Pare, iconic ang estatwa na to. Wow! Gusto ko ang mga neon na ilaw. Anong tingin niyo mga pare? Bihira na makakita ng ganitong neon lights ngayon? Parang dekada 80 pa rin ang lugar na to. Sige, nandito sa loob ang restaurant. Kasi may 20% tayong diskwento sa voucher. Malapit na tayo sa lugar. Ang sarap at init dito sa loob. Nagulat akong marami ring tao. Astig, salamat! Tingnan natin kung ano meron sila. Astig talaga ang lugar na to. Gusto ko yung upuan dito, parang nakatago siya rito. Parang ang saya at komportable. Oo, pero para may kakaibang sound effect sa boses mo. Parang may echo. Mama pare, tingnan niyo ang menu. Kamusta? Kumusta ka na? Para makita ako. Ayos. Ako si Mishi. Ako ang waitress ninyo. Gusto niyo po pa nag-inumin para magsimula? Tubig na may lemon, pakiusap. Pareho rin po. Pareho. Pareho rin at isang Miller Lite. Babalik ako dala ang inumin ninyo. Dapat may Mexican menu kayo sa kalat na yan. Ayos ba? May tacos dyan, 2 bawat order. Hard shell, soft shell, o tig-isa. Nandito yan, baby. O sige. Ang mga pagkain Mexicano ay 14, 95 bawat isa. Oh, di ko napansin ang mga taco. May side dish ang burrito at quesadilla. Babalik ako para sa inyong inumin.
Sige, salamat. Napakabait niyang babae. Sobrang bait niya. Tinawag niya akong baby. Anyway, mga pare, ang mahal ng menu dito. Parang tinitingnan ko yung steak Mexicanas. 32, 95. Krimen na yan eh. Hindi dapat ganun kamahal ang pagkain. Pero sa tingin ko, alam mo, ang gastos mabuhay. Nagbayad ako ng $100 para sa isang gabing. Gumagastos ako ng mga $30 para sa pagkain. At yung palang ay para sa hapunan. Sa tanghalian naman, alam mo, malamang gumagastos ka ng $15. Pakiramdam ko, parang tao lang ako. Kapag naglalakbay ka, gumagastos ka ng hindi bababa sa $100 at $50 kada araw at mas malaki pa, lalo na sa road trip. May mga appetizer tayo dito pare, ang mahal talaga nito. Kung gusto nilang dumami ang customer, dapat ibaba ang presyo. Alam ko tourist spot ito, pero parang ghost town na rin. Minsan pag off season, feeling ko dapat talaga ibaba nila ang presyo. Sabi ni Rick, may hot fudge cake daw sila. Isa to sa mga ginagawa ni Rick para sa akin. Talagang parang, kasi kapag pumupunta ako sa mga restaurant, hindi ko talaga naiisip ang dessert. Wala talaga sa isip ko yun. Biglang sasabihin ni Rick, "Uy Steve, tingnan mo dessert nila." Ipapakita niya. Tapos ako naman pare, gusto ko na agad. Kung hindi niya lang talaga binabanggit sa akin ng dessert, malamang hindi ako kukuha ng dessert. At malamang meron na sana akong 6-pack na matagal ko ng gusto sa buhay. Rick, kasalanan mo to, kaya ako mataba. Kukuha ako ng steak Mexicana. Gusto ko ito ng medium rare. At ang dalawang side mo? Siguro onion rings. Sige, at ang pangalawa mong side. Meron bang parang coleslaw? Kaya akong gumawa ng coleslaw. Oo, sige. Gagawin natin yan. Coleslaw. Perfect. Sige, honey. Gusto mo bang palitan ito? Hindi, ayos lang ako. Talaga, ayos lang ako. Sige, sinisigurado ko lang na ayos ka. Ilalagay ko na ito at aalisin sa daan mo. Sige. Yung mga staff dito, sobrang bait nila. Mga pare, nag-enjoy talaga ako dito. Sobrang bait nila. Ayun, at maganda ang naging karanasan ko. Salamat. Ang ganda nito. May kailangan ka pa ba? Siguro mamaya na lang panghimagas. Sige, walang problema. Sabihin mo na sa akin. Mukhang maayos ang lahat. Salamat. Excited ako. Tignan nyo guys, dumating na ang pagkain. Kain na tayo. Sige, oras na para tikman ng steak na to guys. Medium rare. Ganun dapat. Ang ganda at juicy niyan. Wow, ngayon lang ako nakatikim ng rib-eye steak na ganito. May tamis siya, gaya ng sinabi sa description. Wow, ayos ha? Ang sarap nito. Bibigyan ko ng 7 puntos sa 10 ang steak na ito. Nakakain na ako ng masarap na steak, pero hanggang ngayon, wala pa ring tatalo sa garlic butter steak na ako nagluto. Para sa akin, ito pa rin ang number 1 at sulit sa $30. Bago ito para sa akin dahil hindi pa ako nakakakain ng ganitong katamis na steak. Kaya 7 sa 10 ang rating ko. Hindi ko pinilit kumuha ng sundae tulad ni Rick matapos yan ipakita ang dessert menu sa akin. Pare, ang ganda talaga nito. Grabe, ang sarap natin na yan. Hindi ko kaya. Hindi ko talaga kaya. Hindi. Naloloko sila sa mga ganyang pakulo. Tama na. Magkaka 6-pack ako mga tol. Huwag mag-alala, magiging 6-pack Steve ako sa ilang buwan. Hindi siya naman. Sabi ni Rick, ayos lang ako Rick, itapon mo na lang motibasyon ko sa apoy. Sobrang lamig talaga. Sige. Mga pare, hindi ko alam ang gagawin ko ngayon. Busog ako at masarap ang kinain. Sa tingin ko, kailangan ko lang pumunta sa tindahan sa tapat ng tindahan ng paputok. At pagkatapos nun, siguro babalik na ako sa aking kwarto sa hotel. Sobrang tahimik na rayon. Pwede kang maglakad sa kalsada ng ligtas. Tahimik din tuwing araw, pero ngayon mas patay na. Parang abandonado na talaga. Paputok ni Fort Pedro, ayos. Bukas pa sila. Malaki na pala ang tindahan na to ngayon. Nakabili na ako ng paputok sa gasolinahan. Pero dapat dito na lang pala ako bumili.
Naisip ko kung sobrang bayad ko. Mas maganda talaga ang pagpipilian dito. Pero, kakaibang ako lang ang tao. Mukhang astig to. Dragon Flyer. Paano ba gumagana to? Di ko alam. Pinapanood ko lang yung mga paputok. Mega Banger, Ladyfinger Cracker. Paputok na espada ba yan? Oh, tol, tingnan mo to. Excalibur para kay Haring Arturo. Teka, pero parang... Oh, paputok ba yan? Oh, tingnan mo. 124. Nagpapalipad ng apoy na bola. Ito yung mga bagay na to. Anong ibig mong sabihin? Papaluin mo lang yung nagliliyab na bola tapos sasabog na ng fireworks. Iwan ko. Parang Hadouken at mga ganun. Tol, ang astig nun. Ang lupet nun. Ako. Ano ba yan? Pinakamabentang paninda pare. Gusto ko sanang bilhin to, pero ang mahal kasi. Ang saya siguro ang gamitin nito. Pwede mong ilagay yan sa bando. Panglaban sa mga security. Belong distraction. Oo, pwede mong gamitin yan laban sa security. Grabe pare, isipin mong gamitin yan sa still water video. Parang fireball lang na pinapaputok sa still water. Paano kaya kung gawin ko yun? Hindi ko alam paano gumagana ito. Totoo ba may fireball? Kailangan ko patingnan. Ano ba talaga itsura nito? Huwag mong sabihin, medyo corny pala. Gusto ko sana yung isang fireball lang kada isa. Teka bro, grabe pala to. Ganito pala siya pumutok. Mukhang di ko magagamit to sa hindi gumagalaw na tubig. Ano ba yan? Sige, baka hindi mo talaga kaya. Hindi ba totoong espada yan? Nagkamali ako, clickbait pala yun. Akala ko totoong espada yon na nagpapaputok ng fireworks pag iwinasiwas. Pero kailangan mo lang pala umupo sa lupa bago paputukin. Medyo boring na mga paboreal. Ang dami palang uri ng fireworks mula sa iba't ibang brand. Negosyo ba talaga to na kumikita? Nagbebenta rin ba ng fireworks ang estado nyo, Rick? Oo, nabibenta sila. Sa amin hindi talaga, kaya bihira lang ako makakita ng ganito. Ngayon, hindi pinapayagan ng lungsod na magbenta ng paputok, pero sa labas ng lungsod, sa mga hangganan, nagbebenta sila. Oo, pareho lang. Para makabili ako ng paputok, kailangan ko pumunta sa isang kalapit na estado na nagbebenta nito. At pagkatapos, magagamit ko na ito. Pero pinapayagan namin ang pag-inom. Mabahong bomba. Meron silang mabahang bomba dito sa halagang $1 at 95. Siguro dapat akong bumili ng isa kasi si Rick ay palaging umutot sa kotse at kailangan ko ng ganti. Ano yun? Isang mainit na fudge sundae. Paputok. Paputok? Tahimik dito sa tindahan. Nagtataka ako kung gaano karaming customer ang dumarating bawat araw. Mukhang bored din ang mga empleyado. Uy, lightsaber. Sa tingin ko, nahanap ko na yung pinakamahal na bundle ng paputok dito sa tindahan. Tingnan mo to, nakalagay dito. $900, $99 at 95 sentimos ang presyo. Ang tawag dito ay King Kong. 782 putok hanggang 8,000 gramo ang pinakamataas na lakas na pinapayagan ng batas. Sino ba ang mga ngailangan ng ganito? Lalo na gagastos pa ng $1,000 para dito. Ayun pare, nabisita ko na lahat ng tindahan dito. Dito, kaya kukuha na lang ako ng ilang merenda dito sa maliit na gasolinahan na to at babalik na lang ako sa hotel ko. At kumuha ng ilang merienda habang nag-e-edit ako. Kumusta na? Ayos naman, salamat. Hindi, salamat, na-appreciate ko. Sa tingin ko, dito dati ang original na Mexican restaurant na kinainan natin. Ito na lang ang gusaling di ko pa napuntahan at mukhang abandonado. Silipin lang natin sa bintana, tingnan natin kung makakapasok tayo. Oo, may abiso sa pinto. Bukas ang Sombrero Restaurant sa kabila ng highway. Parang fast food ito. Burger King, ang dating ng loob niyan. Mukhang sarado ito. Oo, hindi tayo makakapasok dyan. Bukas lang ang mga ilaw. Nakakatakot talaga sa loob.
Malapit nang matapos ang gabi, 10:00 na at karamihan ng tindahan ay sarado na. Wala na akong mapuntahan kaya bumalik ako sa hotel at nagpahinga. Bukas ng umaga ko, ibabahagi ang saloobin ko. Kakagising ko lang, ang sarap ng tulog ko. Mang-checkout na ako, kaya mag-i-impake muna bago tapusin ang video. Nakapag-impake na ako. Bago umalis, gusto ko munang idikit ang South of the Border na sticker sa maleta ko. Tingnan mo lahat ng sticker ko mula sa mga biyahe ko sa iba't ibang bansa. Mahilig ako mamalekta ng stickers mula sa iba't ibang bansa at idikit sa maleta ko. Sa harap pa lang, medyo puno na ito. Saan ko ilalagay ang South of the Border? Siguro dito sa bandang baba. Oh, sa tingin ko, ayos na dyan sa baba. Abot tayo sa punto na matatakpan na nito ang maraming sticker. Ayan na. Mukhang maganda. Ronin family, salamat sa pag-abot ninyo dito. Kung bago ka pa lang dito, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang eksplorasyon. Sa kabuuan, naiintindihan ko kung bakit tinatawag ng mga tao na ghost town ang lugar na ito. Puro tindahan ng regalo lang dito at Reptile Lagoon lang ang pangunahing atraksyon. Di ko rin maintindihan paano ito tumagal sa negosyo. Kaunti lang naman ang pwedeng gawin. Nag-post ako ng TikTok tungkol sa lugar na ito sa Instagram at Facebook, tapos may isang account na Pedro na nagkomento. Sa pagkakaalam ko, parang ito ang opisyal na account ng Border. Nagko-komento sila sa reels ko at nagpo-post ng totoong larawan mula sa security camera na nagpapakitang naglalakad kami ni Rick sa lugar na medyo nakakatakot. At ang tanging dahilan na naisip ko ay dahil sa kung paano ko ginawa ang TikTok. Ipinakita doon na ini-explore ko ito sa gabi. Kaya mas naging nakakatakot at parang inabandona ang dating. Malamang hindi nila gusto o ayaw nilang makita ng tao sa ganon. Balak ko talagang ipakita ang parehong panig kung paano ito sa gabi at itsura nito sa araw. Pero napaisip ako dahil dito. Baka hindi lang talaga sila mabait. Siguro alam na nila na nagfi-film ako nun pa at sinabihan silang magpakabait. Gusto ko sanang ipakita ang comments pero dinilet ko na dahil ayoko masaktan si Pedro. Sa South of the Border, nagbabahagi lang ako ng totoong karanasan. Sige na. Pagkatapos noon, nag-post ulit ako ng isa pang TikTok at hulaan mo, talagang nag-viral ito. Nag-comment ulit si Pedro. Sabi niya, pumunta raw ako kapag off-season. May nagsabi sa mga komento na ganito raw talaga itsura nito buong taon. Kung totoo, baka dapat kong balikan at tingnan ulit. Halos lahat nakita ko maliban sa tindahan ng regalong Mexicano dito. Sabi ko, papasok ako, pero na-distract ako dahil sa pag-akyat sa tore. Sa kuwang ito, parang katulad lang din siya ng unang tindahan ng regalo, siguro mas malaki lang ng kaunti. At nag-iwan din siya ng mensaheng ito na parang medyo, paano ko ba sasabihin? Parang passive-aggressive. Dapat niya magpasalamat sila dahil ako ang nagbigay ng million views at exposure. Ngayon, irerekomenda ko ba sa iba ang South of the Border? O naman, kung interesado ka sa mga kakaiba at nakakapagtakang atraksyon, siguradong magandang lugar ito para huminto. Sa totoo lang, magandang maging karanasan ko, maliban nung umalis ako at ginawa ang TikTok, doon ko lang naramdaman ang pagkakaiba. Dapat ang lahat ng karanasan ko sa video na ito, at hindi ko nakita na delikado ang lugar na ito. Kung napunta ka na sa South of the Border, ibahagi ang karanasan mo sa ibaba. Maganda ba? Masama ba? O pareho lang? Hanggang dito na muna. Salamat sa panonood. I share ang opinion niya sa comments at kung nagustuhan niyo ang video, magkita tayo sa susunod na adventure. Salamat sa panonood.